Sabay na pinanood ni na Sofia Pablo at Allen Ansay ang world premiere ng bago nilang GMA Afternoon Prime series na Prinsesa ng City Jail sa gitna ng pagsalang sa GMA Integrated News interviews at bukod sa real score ng dalawa. Nag-open up din si Sofia sa kanyang family issues at naputol na communication with Jillian Ward. Yan ang chika ni Nelson Canlas. They did everything to make me feel na di ako kulang. Naging emosyonal si Sofia Pablo sa pag-upo nila ni Prinsesa ng City Jail co-star Allen Ansay sa GMA Integrated News interviews nang matanong tungkol sa pinagdaanang challenges sa murang edad. Nagkwento siya tungkol sa paghihiwalay ng kanyang mga magulang noong bata pa siya at doon niya naintindihan ang iba't ibang mukha ng pagmamahal. Why is it making you cry? Wala lang, kasi I'm just really proud na natanggap ko siya. I just really supported them kung ano yung magpapasaya sa kanila. Even if it will mean na hindi kami kompleto. Iba po, diba kapag nagka-stepsister, I half-sister, parang, bakit? Ayoko. Ba't ka magkakaanak dyan? Ako, I was happy pa. Nung nagka-half-sister ako, I was really happy na, oh, kasi everyone deserves to be happy. Like, di ko naiintindihan yung mga bata na ipagdadamot sa magulang nila. Para kay Sofia, kasabay ng kanyang pagtupad sa kanyang pangarap ang pagsanga sa pagtupad din ng pangarap para sa kanyang ina na magkaroon ng restaurant. Tinalikuran daw kasi ng mami ni Sofia ang sarili niyang pangarap na maging chef para alagaan siya nang nagsisimulang mag-artista. Pagmamahal din sa pamilya ang nagtulak kay Allen para pasukin ang mundo ng showbiz. Buo daw ang kanyang pamilya pero magkakalayo dahil OFW ang ama at subsob sa trabaho ang inang guro. Lagi ko po sinasabi yan kay tatay na mag-iipon ako para hindi na siya magbarko. Pag nakapag-ipon ako magpaparal sa mga kapatid ko, tutulungan ko sila. Kasi gusto ko rin maramdaman po ng mga magulang ko yung masarap na buhay. Naging honest din si Allen tungkol sa kanyang feelings para sa other half ng Althea Love Team. Ano ba kayo ni Sophie? Kami po, alam po ni Sophie na... Or there's something personal? Ikaw ang tatanungin ko, ikaw ang lalaki. Okay. Alam po ni Sophie na gusto ko siya. And alam din po ni Mami at ni Tito na gusto ko po si Sophie. Gandun lang. Opo, sinabi ko po yun. Bakit bawal pa ba siyang ligawan? Bawal siyang ano? Ano po, basta sabi naman ni Mami po, darating din daw po yung tamang oras para doon. And ayoko naman din pong i-pressure si akin. And for the first time, napag-usapan namin ang isang dating kaibigan ni Sofia. What's the score between you and Jillian Ward? Actually, lagi po siyang natatanong sa akin. And I've always said na hindi kami magkaaway, hindi lang kami magkasundo or something. Pero the truth is, I say that para iwas issue na sa amin both. Kumbaga, it's a feud na sobrang tagal na. And I think one of the things kung bakit di namin siya naayos is because we never got to talk about it. But you were so close before. Yes. Gulat na lang ako, biglang hindi na. Ganun yung nangyari sa amin. And after nun, we never talked anymore. We're close, tapos biglang wala na. Basta... Like literal, wala na. In a snap. Wala pong buwelo na ilangan. Literal, stop. You never mediated for them. Parang wala pong naglalakas loob. Kasi Pero recently, nasa AOS kayo pareho. At nagka-picture pa kayong dalawa. So you never... Sa bagay, kasi mabilis lang yun. Mabilis lang po. Yun nga po. Kaya I always say, hindi, kasi ayoko na rin na na-issue po kami both. Lalo na parang pareho kaming nasa peak ng careers. Nagsimula raw ang kanilang hindi pagkakaunawaan noon pang panahon ng Season 1 ng Prima Donnas pero di niya naikwento kung ano ang dahilan. People should just stop making an issue po about it. Like kung hindi kami okay, I don't see any problem with it. Kumbaga, it's normal. You can't force friendship to reconcile out of nowhere. Lalo kapag wala pa kayong reasons na, parang hindi man reasons, pero wala pa kayong ways na, paano nga tayo magkakayos? Walang gusto na, anong nangyari? Nabanggit din ni Sofia na nagkaroon din siya ng hindi pagkakaunawaan kay Will Ashley na nakasama niya sa Prima Donnas at ngayoy kasama niya sa Prinsesa ng City Jail. Will and I also didn't talk for 4 years. He would just greet me on my birthday. Nagte-thank you naman po ako, pero bukod dun pag nakikita kami,
invisible. Ganun Pero yung... ngayon, okay na kayo. Yes, kasi before po we started taping, we talked. Yun po yung point ko na, I think, darating naman din yun with Jillian, when the time is right, kapag may taong nag-start na, ba't di kayo mag-usap? Kasi yun po yung nangyari with Will. Naging okay kami kasi we both wanted to be okay na. And now is not the right time yet since kahit ako, labong-labo rin ako. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Maayong gabi mula kina Vanessa Tata, ang dalawang character ni Jillian Ward na makikilala na natin mamaya sa world premiere ng My Ilonggo Girl. Ang feels ni Jill sa kanyang pagbabalik sa GMA Prime, ichichika ni Lars Santiago. Gagawin ko lahat para gumaling ka. Anong ginawa mo sa asawa ko? Nasubok ang acting skills pero na-enjoy raw ng gusto ni Jillian ang pagganap sa dual character sa much-awaited GMA Prime series na May Ilonggo Girl. Bata pa lang ako, naniniwala na ako sa kwento ng doppelganger. Dito, gaganap si Jillian bilang ang sikat na aktres na si Venice at si Tata, ang carbon copy ni Venice. Kinakabahan daw si Jillian sa pagkapalabas ng kilig serye ngayong gabi pagkatapos ng Widow's War dito sa GMA. Pero ayaw raw niyang mag-overthink. Pinaglalaroon ko po yung mga characters ko, which is sobrang fun kasi ano po dual po yung roles ko dito, dalawa po. So parang, alam niyo po yung pwede po akong mag all out, pwede po akong, alam niyo po yung walang restrictions sa characters ko, ganun. Kasama niya rito si Michael Sager as Francis, ang asawa ni Venice. 5 milyon para magpanggap bilang asawa ko. Mas malapit na raw lalo sa isa't isa sina Jillian at Michael at na-appreciate daw ni Jill ang ipinapakitang kabaitan at thoughtfulness ng kanyang leading man. Pati po yung mga paborito kong drinks, parang kabisado niya na po lahat. Yung mga gusto kong music, ganon. Which is nakatulong po talaga para maging mas komportable po ako sa kanya. Tulad po niya, last time hindi po ako nakaka-reply sa kanya. Talagang very vocal po siya, sasabihin niya, huwag ka kasi nang go-ghost. Dapat marunong kang mas makipag-communicate ba? Ganun. Sa unang linggo pa lang ng May Ilonggo Girl, marami na raw mangyayari na ikagugulat at kaaaliwan ng viewers, kina Tata at Venice. Mga kapuso, maglantaw kita sa My Ilonggo Girl karon nga gabi. See you there! Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening. 7 days to go at magbabalik na ang dambuhala ng GMA Prime. Sa panibagong adventure ng bida nitong si Ruru Madrid, kabilang sa mga aabangan ang mga magiging kalaban at kakampi ni Lolong Bayani ng Bayan. Makichika kay Aubrey Carampel. Ang dambuhalang serye ng Kapuso Network magbabalik na this 2025. Ang Lolong Bayani ng Bayan na muling pagbibidahan ni Kapuso Prime Action Hero Ruru Madrid. Sa Season 2, mas pinalevel up ang aksyon. Si Lolong mas marami na ring makakalaban. Hindi lang basta isa, dalawang kontrabida makakaharap niya dito, kundi napakarami. Matapos manalo bilang Best Supporting Actor sa 50th Metro Manila Film Festival para sa Green Bones, mas motivated at inspired daw si Ruru na paghusayan pa ang pagganap bilang si Lolong. Ito raw kasi ang isa sa mga proyektong minahal niya ng husto at nagpabago sa kanyang buhay. Naibalik nito yung drive, yung passion ko sa craft ko. So, I guess this time parang mas buo na siya sa utak ko. Mas kaya ko na siyang gawin, mas mahal na mahal ko itong ginagawa ko. Sa MediaCon ng Kapuso Adventure Serye, ipinakilala na rin ang cast. Ang ilan nagbabalik at ang ilan mga bagong makakalaban at magiging kakampi ni Lolong. Kabilang na sina John Arcilla, Jean Garcia, Martin Del Rosario, Paul Salas, Rocco Nacino, Rochelle Pangilinan, Noni Buencamino, Leo Martinez, Nikki Valdez, Mikoy Morales, Rojun Cruz, Clea Pineda at marami pang iba. Siyempre, nariyan din ang kaibigan at kasangga ni Lolong,
ang buwayang si Dakila. Mas malaki talaga siya, in a way. At the same time, mas malaki yung cast. Before, parang nasa 12, 14 lang yata yung main cast. Pero ngayon, I guess parang umabot na kami 50 plus. Nagbabalik din ang love interest ni Ruru na si Elsie, played by Shaira Diaz. Sa Season 2, masusundan ang kanilang love story at masasagot din ang ilang katanungan. Doon sa mga years na nawala kami, kailangan namin ipakita yung maturity ng bawat characters dito. Si Elsie dito, teacher na. Si Bokyo dito, pulis na. Si Lolong, may iba't ibang trabaho siyang pinapasok. So, nakakatuwa kasi hindi kinalimutan din ng writer na i-include yung growth ng mga characters namin. Si Ruru at ang iba pang cast nag-training pa ng Filipino martial arts para raw mas ma-highlight pa ang sarili nating kultura. Unahin natin yung sariling atin. And yun yung gusto kong maibahagi sa kabataan ngayon, na meron tayong ganito at pwede natin ito maipagmalaki. Mas lalong mabubusog yung mga mata ng audience visually kasi ang lawak na nung pwede namin ikutan din. Iba-iba, hindi lang paulit-ulit. So yun yung nakaka-excite doon. Sa January 20 na magsisimula ang Lolong Bayani ng Bayan sa GMA Prime. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening.